Hello guys, welcome back sa aking channel, RM Vlogs. Today is Wednesday. It's already 5 o'clock in the afternoon. Ayan, dito ako. Tapos na yung trabaho. Wala na dito yung kasama ko. Naka-jacket ako kasi umuulan. Tingnan mo guys. Masama ang panahon dito sa amin. Hindi makita sa camera. So, ipapakita ko sa inyo ngayon. Gusto ko sanang i-flex ng mas maayos at maliwanag ang panahon. Yung kung paano mo pakain si Chard Cabalbo ng kanyang mga alaga. So, dito lang ako nakaupo. Yan. Pakita ko sa inyo guys. So guys, yan yung pagkain ng mga manok ni Chard Cabalbon. Ipapakita ko sa inyo. Yan yung sa babae at yan yung sa lalaki. So, ganito yung papakita ko sa inyo kung paano at kung gaano mag-sacrifice ang isang breeder at kaya yung mahilig mag-alaga ng mga nokis. Ipapakita ko sa inyo guys kung gaano ang pagsasakripisyo habang nagpapakain ng mga alaga ng ganitong sitwasyon ng panahon. Napakahirap po talaga guys. Kung hindi nyo po talaga passion yung pag-aalaga ng mga nokis, hindi nyo po kakayanin yung sakripisyo at pagtsatsaga para sa pagpapakain sa kanila, lalo na pag ganyan ang sitwasyon ng panahon. So sabi ko sana kay Chard Cabalbon, i-flex ko sana ng maayos yung mga alaga niya. Nga lang, nagkataon naman na halos buong linggo kaming walang tigil ang ulan. So ayan guys, tingnan nyo. Hindi talaga basta-basta ang pag-aalaga ng nokis. Kung hindi mo talaga hilig, hindi mo talaga kaya yung sakripisyo. Kaya kailangan talaga pag pumasok ka sa ganitong larangan, kailangan alam mo sa sarili mo na ito talaga yung gusto mo at ito talaga yung hilig mo. Kaya ako, suportada ako kay Chard Cabalbon kasi alam ko talaga na simula't simula yan talaga yung hilig niya. Pangarap niya talaga yung magkaroon siya sana ng sarili niyang pwesto balang araw. Hindi man sana kasing laki ng mga nakikita natin na mga sasikat na mga breeder na mga farm talagang malalaki. Pero sana magkaroon din siya balang araw ng kahit maliit lang. Kahit mini farm lang, sapat na yun sa kanya. Feeling niya noon, dream come true na siya noon. So yan guys, tingnan nyo. Iniikot ko yung mga dyan, camera. Ayan, sakripisyo yan guys. Inuhugasan muna niya isa-isa yung pagkainan ng mga alaga niya. Kailangan bago niya lagyan talaga ng pagkain, laging malinis talaga yan. Hindi talaga pwedeng lalagyan lang yan basta-basta ng ganyan na hindi man lang papakainan ay huhugasan. So ayan guys, tingnan nyo siya. Badang damit. Ayan, talagang sacrifice to the max talaga siya. So ayan nga guys, nakikita nyo. Ayan, isa-isa niyang pinapakain yung mga alaga niya. Ayan. Nakikita nyo po kung gaano ka lungkot ang panahon sa amin dito, sa aming workplace, kung saan kaming lugar talaga. So ayan, naglilinis ng kanyang pakainan ng mga alaga. Isa-isa talaga yan guys, gaya ng sinabi ko sa iyo na una. Isa-isa niya talagang lilinisan muna. Yan. Tapos mamaya pag pinainom na naman niya yan, lilinisan na naman niya. So ayan. Ilalagyan niya ng vitamins para daw hindi magka-sipon or ano pa man. Nilalagyan niya ng protection para din sa ulan. So guys, ganyan po yung nakikita niyo sa kanya. Nagbo-voice over tayo ngayon kasi malakas po ang ulan. Hindi niyo ako masyadong naririnig. So I decided na mag-voice over na muna tayo. Kaya pagpasensya niyo na kung ang voice over natin ay hindi nakakasunod sa ating mga nakikitang videos. Pero behind that,
kinukwento ko lang sa inyo kung paano at kung gaano ang sakripisyo ng magpakain ng ganyang kalakas ang ulan sa araw-araw. Walang tigil yan. 24 hours, good for 7 days na ulan na po yan. Ang pinakatila po niya dyan, ambon lang. So, hindi talaga po mawawala ang ulan. So, ayan, di ko alam kung patapos na siya dyan sa pagpapakain niya. Nagmamadali siya kasi baka biglang mas lalong lumakas ang ulan. Hindi masyadong makakain yung mga alaga niya. So, tinatansya niya talaga na medyo mahina ng konti ang ulan. So, ayan guys. Ipakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga ginagawa niya. So, sa sounds na lang tayo.